magsinungaling, baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Pinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel. Hindi nyo binayaran ng walang. Sino ang negosyante? Maliit man o malaki. Hindi mo bayaran ng walang buwan. Titigil yun kahit gusto niyang magkaroon. Now, today, the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. Dito. Nagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andiyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel ng maayos. Ngunit bagaman hindi sila nababayaran, pinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na natin. Alam ninyo ang totoo. Binalitan. Bagay naman ang diskresyon ng sino mga tao. Kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa museo. Kumuha kayo na alam niyo naman. Kasi hindi matapanda pa sa akin dito. Na alam niyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Manila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. Hindi magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay inisisyonan ninyo. Anong nangyari? Ano nagahipin? Ang sinabi, sinabotahin, pati ako nananahimik, dinamay niyo pa. Sinabotahin, o sige, tutal, politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Pilipinas. Dahil alam nilang totoo, hinapot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, binalitan ninyo. Naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnan? O na saan ngayon ang lungsod ng Maynila? Kahapon, David, by this time, you know it already, that I have received a letter from two companies that you have na hindi na rin nila kaya. Tangalin, magkakot ng basura. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito. Except on January. Now, magkano ang utang natin kung babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, talagang pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang at totoo.